Isang mapagpalang araw po sa inyo, Mystery. Ikinagagala ko pong makapagpadala sa inyo ng liham at sana po ay mabigyan ito ng pagkakataon na mabasa at maibahagi sa inyong tagapakinig. Marami po akong naging karanasan sa buhay mula bata pa lamang ako dahil na rin sa maaga po akong naging independent sa buhay. Imbis na maglaro at mag-aral, gawaing bahay at mga kapatid ko ang inaasikaso ko. Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko lang po munang magpakilala sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ira at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Mystery, 18 po ako nang magsimula ang kwentong kababalaghan ko. Panganay sa 4 na magkakapatid. Ang mga kapatid ko po na si Junjun ay 12, si Lani po ay 10 at ang bunso na si Jelay ay 5 taon. Maaga po akong tumanda, Mystery, hindi sa pangangatawan o itsura, kundi sa isip at puso. Maaga akong namulat sa hirap ng buhay, sa mga gabing walang ulam, walang nag-aaruga, namomroblema sa bawat umagang kumakalamang tiyan at nag-iiyakan ng aking mga kapatid. Hindi naging madali ang lahat mula nang maghiwalay ang aming mga magulang, Mystery. Ang aming ama, na minsan naming tinawag na tatay, ay basta na lang nawala sa buhay namin. Sabi nila, may iba na raw siyang pamilya. Si nanay naman, kahit naiwan sa amin, ay tila unti-unting nawala rin. Hindi po literal, kundi sa damdamin. Nung panahon na 14 na taon pa lamang ako, lalo siyang napalayo sa amin, Mystery. Binuhos niya ang buong atensyon at pagmamahal sa bago niyang asawa at sa anak nila. Hindi na niya kami halos napapansin. Abala siya sa bago niyang love life na kung umasta siya ay parang wala siyang 4 na anak. Ang nakilala niya, Mystery, ay isang jeepney driver at sa araw-araw nitong biyahe, kasama niya si nanay at ang bago nilang sanggol. Habang kami naiiwan sa bahay araw-araw, bahala na sa buhay namin. Kaya mula noon, ako na ang naging ina at ama ng mga kapatid ko. Maraming mga gabi na gutom lang ang kasama namin sa pagtulog. Minsan, tubig na lang ang pantawid. At sa isip-isip ko, hindi pwedeng laging ganito. Hindi ko hahayaang mamatay kami sa gutom. Junjun, ikaw na muna bahala sa mga kapatid natin, ha. Wag na wag kayong lalabas ng bahay. Maliwanag? Bakit, ate? Saan ka pupunta? Maghahanap ako ng trabaho. Kailangan nating magkaroon ng sariling pera eh. Hindi naman tayo pinapansin ni nanay. Ni pagkain man lang, hindi siya nag-iiwan. Oo nga, ate. Gutom na rin ako. Pero saan ka magtatrabaho? Bahala na. Hindi ko pa rin alam eh. Oo siya, aalis na ako, ha. Ate, sandali lang. Pinigilan ako sa mga braso ni Junjun. Nanginginig ang luha habang nakatitig sa akin. Babalik ka, ate, ha? Huwag mo kaming iiwan. Oo naman, Junjun. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Kaya ko nga ito ginagawa eh, para sa inyo. Para sa inyong mga kapatid ko. 14. Oo, Mystery. 14 na taon pa lamang ako nang una akong magkaroon ng trabaho. Tagahugas ako ng pinggan noon sa isang karinderya at inuutos-utusan din kapag tapos na akong maghugas. Napakaliit ng sahod, pero ang mahalaga sa akin noon, may maiuuwi ako para sa mga kapatid ko.
Nagtsatsaga akong magtrabaho ng ilang oras nang walang hinto habang nakikita ko ang mga kaedaran ko na masayang namamasyal, may mga boyfriend at nag-aaral. Kahit yung mga maliliit na estudyante, kapag nakikita ko silang nakauniforme at papasok sa eskwela, hindi ko mapigilang malungkot. Ang iniisip ko lang noon, sana balang araw makita ko rin ang mga kapatid ko na ganun. Kaya't tinatak ko sa isip ko, gagawin ko ang lahat basta't maiangat lang ang buhay namin. Pero mas lalala pa pala ang sitwasyon. Isang gabi pag uwi ko sa bahay, nadatnan kong umiiyak ang mga kapatid ko. Anong nangyayari? Nay, bakit nag-iiyakan sila? Isa ka pa! Wala kayong ginawa kundi mamerwisyo! Mga buwisit kayo! Kasi yung si Jelay, umihi sa higaan. Bakit mo naman kasi iniwan? Nay, nagtrabaho ako para may maipakain sa mga kapatid ko. Ikaw ang dapat kong tanungin eh. Bakit mo kami iniwan? Kami ng mga anak mo. Pero anak, alam mo namang kailangan kong sumama sa tiyong mo. O tapos, iiwan mo kami rito na gutom na gutom. Ngayon hahayaan mo pang saktan ni Chong ang mga kapatid ko? Alam mong sakitin si Jelay, Nay! Hoy! Wala kang utang na loob! Ako ang nagpapakain sa inyo, kaya pwede ko kayong disiplinahin hanggat gusto ko! Mga peste! Pinapakain? Kailan pa? Daig pa nga namin ang mga hayop eh. Nitira, hindi nyo kami binibigyan. Aba! Sumasagot ka pa! Peste ka! Hahampasin na sana ako ng amain ko nang biglang humarang si nanay. Yon ang pinakamagandang ginawa niya para sa amin, bukod sa pinanganak niya kami. Dahil doon, nakahanap ako ng pagkakataong ilabas ang mga kapatid ko. At mula noon, Misteri, hindi na kami muling bumalik pa. Nakita ko sa mga mata ni nanay ang pagluha, pero alam din naman niya na malaki ang naging pagkukulang niya sa amin. Sa kabila ng pagiging ina sa 4 niyang anak, inuna pa rin niya ang sarili. Nagawa pa niyang umibig muli at hayaan kami na magutom at masaktan. Kaya sa oras na yon, galit na galit ako sa kanya. Para sa akin, wala siyang kwenta. Ate, masyadong malakas ang hangin. Naaanggihan tayo rito. Oo nga eh, kailangan kong makahanap ng pangtakip, lalo na kina Jelay at Lani. Madali silang magkasakit eh. Diyan ka lang ha, bantayan mo sila. Pero ate, sobrang lakas ng ulan. Okay lang ako, kaya ko to. Paalis na sana ako noon para maghanap ng kahit maliit na trapal o plywood para matakpan ang mga kapatid ko. Nang biglang may lumapit na isang matandang babae. May payong siya at may bitbit na sako. Lumapit siya sa amin. Mga bata, basang-basa na kayo. Bakit kayo naririto sa labas? Lola, wala po kaming tirahan eh. Sa gilid lang po kami tumutuloy. Bigla pong lumakas yung ulan. Kayo siguro yung kinukwento sa akin ni Bebang. Yung mga bagong saltang batang kalye. Halika, sumama kayo sa akin. Saan po, La? Di sa bahay ko. Saan pa ba? At doon nga kami sinama ng matanda na nagpakilalang si Inang Sally. Dinala niya kami sa kanyang tirahan, isang maliit na kubo sa gilid ng tulay. May kariton siya sa tapat ng bahay at doon nakalagay ang trapal at kung ano-anong harang para palakihin kahit paano ang maliit niyang tirahan. Hindi rin kasi talaga sapat ang kanyang bahay para sa mga gamit niya. Nang gabing yun, nagsiksikan kaming 5 sa loob. Masikip, mainit, dikit-dikit. Pero alam mo, Misteri, masaya na rin ako noon dahil kahit papaano, may bubong kami at hindi na kami basang-basa sa ulan. Lubos akong nagpapasalamat kay Inang Sally dahil sa kabutihan niya.
Pumayag din siyang doon muna kami tumuloy habang ako ay nagtatrabaho. Dahil doon, 2 trabaho ang pinasok ko. Gusto ko kasing makatulong sa kanya para kahit papano maibalik ko yung ginawa niya sa amin. Pero may napansin ako sa tahanan ni Inang Sally. Marami siyang gamit na kakaiba, hindi katulad ng ibang bahay. May mga bote, kahon, supot na may laman na hindi ko maintindihan. Sa mata ng iba, kalat yun. Pero sa kanya, kayamanan. Isa lang ang hiling niya sa amin. Huwag na huwag papakialaman ang kanyang mga kagamitan. Ikaw na pala yan, Ira. Mabutit dumating ka na. Itong si Bunso, ubo ng ubo. Kawawa naman. Naku, mukhang umaatake na naman yung hika niya. Sige Inang, aalis muna ako. Bibili ako ng gamot. Iha, ito, ipandagdag mo. Huwag na po Inang, may sobra pa naman ako dito. Tanggapin mo na ito. Ano ka ba? Para mas mabilis gumaling si Bunso. Kita ko ang awa sa mata ni Inang. Sobrang payat kasi ni Jelay at ubo siya ng ubo. Mula pagkabata, Misteri, hindi pa siya nakaranas ng kaginhawahan sa buhay. Laging gutom, kulang sa nutrisyon. Imbis na gumaling, lalo lang lumalala ang kalagayan niya. Ni minsan nga, hindi siya nagkaroon ng sarili niyang laruan Kaya mula noon, Misteri, lagi kong inuuna ang mga kapatid ko. Dumating pa sa punto na pumapasok akong gutom na gutom para lang makatipid. Kung ano-anong trabaho na ang napasok ko. Waitress, tindera, tagabantay kung saan-saan. Hanggang sa napasok ako bilang silbidora sa isang Chinese restaurant. 18 na ako noon nang makilala ko si Leo, isang pulis na laging kumakain sa aming kainan. Noong una, patingin-tingin lang siya sa akin, pero kalaunan, naging malapit kami sa isa't isa. Ito Ira, tanggapin mo. Ano to, Leo? Takang-taka ako sa inabot niyang 2,000. Naalala ko kasi sakitin yung kapatid mo, hindi ba? Para sa kanya yan. Hindi ko matatanggap to, Leo. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Kagustuhan kong bigyan ka. Kasi gusto kita. Ira, masaya ako na makatulong sa'yo. Nandito lang ako. Salamat, Leo Malaking tulong to para sa mga kapatid ko. At doon nga nagsimula ang relasyon namin ni Leo, Misteri. Kahit malaki ang tanda niya sa akin, mabait naman siya. Medyo may pagkaseloso lang at ayaw na ayaw niyang nadidikit ako sa ibang lalaki, lalo na sa mga customer. Pero Misteri, aaminin ko, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal para sa kanya. Masama mang pakinggan, pero ang totoo, ang dahilan kung bakit ko siya pinakisamahan ay dahil lang sa pera. Sa mga panahong yun kasi, Misteri, ginamit ko na lang ang utak ko. Habang binibigyan niya ako ng pera, nagtatago ako ng paunti-unti, nag-iipon, dahil matagal ko ng pangarap na makahanap ng sarili naming tahanan. Congrats, friend! Nakahanap ka na ng titirhan yung magkakapatid. Ang tagal mong pinag-ipunan yan. Hindi ka na nga nagkaroon ng taba sa katawan. Kakatipid mo sa sarili mo. Makaipon ka lang. Alam mo namang matagal ko ng pangarap to. Sobrang saya ko. Mabuti naman at nakakita ko ng sobrang murang bahay. Kaya nga mabuti na lang talaga at nagtiyaga ka. Ang mamahal ng mga apartment ngayon, grabe. Sinabi mo pa. Ang dami kong inikot, alam mo yan. Naghanap lang naman ako ng uupahan. Pero sariling bahay pa yung nakuha ko. Hindi ko talaga inaasahang makakakuha ako ng ganun kamura. Kahit maliit lang yung mismong bahay, malaki naman yung bakuran. Naku, matutuwa yung mga kapatid ko doon. May lugar na silang mapaglalaruan. Paano naman si Lola?
Isasama mo ba siya sa inyo? Eh yun nga, pinilit ko ng pinilit si Inang sumama pero ayaw niya. Doon na raw siya tatanda at doon na rin daw siya mamamahinga. Ayaw niyang iwan yung bahay niya. Ang sabi ko nga, hindi na siya ligtas doon. Pero ayaw talaga eh. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakukumbinsi. Isang gabi, Misteri. Pauwi na ako noon sa bahay ni Inang Sally. Pagod pero excited dahil ilang araw na lang ay makakalipat na kami. Hindi naman kami mahihirapang lumipat dahil hindi tulad ng iba na maraming kagamitan, aparador, ref, TV at kung ano-ano pa. Eh kami po, sarili lang namin at iilang pirasong damit ang pagmamay-ari namin. Kaya wala kaming kaproble-problema sa paglipat bahay. Puwera na lang kung sasama si Inang. Pero madali na yon sa isip-isip ko. Konti lang din naman yung mga gamit niya. Papasok na ako noon. Pupungay-pungay ang mata sa antok. Nang biglang napahinto ako. Nakita ko kasi si Inang. Nakaluhod. May hawak na mga halaman. Akala ko nung una, may lulutuin siya. Pero winasiwas niya ang mga ito sa balat at katawan ni Jelay. Nagtaka ako, Misteri, pero hindi ko nagawang magtanong kung ano ang ginagawa niya. Nagpanggap na lang ako na bagong dating lang at bigla siyang napahinto nang marinig ang yabag ko. Dumating ka na pala, Ira. Kumain ka na ba? Nagtira ako ng ulam para sa'yo. Hindi na po ako kakain, Inang. Inaantok na po kasi ako eh. Sa umaga ko na lang kakainin yung ulam. Salamat po. Siya, sige. Matutulog na rin ako. Matulog ka na rin, ha? Natulog ako noong gabi na may tanong sa isip. Pero inisip ko na lang baka gumagawa lang siya ng mga pamahiing nakasanayan ng mga matatanda. Matapos ang isang linggo, dumating na ang araw ng paglipat namin. Tuwang-tuwa kami noon, Misteri, at buhat-buhat ko si Jelay. Kaya naman itong maglakad, pero medyo mabilis siyang hingalin. Iniiwasan ko lang na atakihin siya ulit ng hika, kaya ingat na ingat ako sa kanya. Si Inang naman, ayaw pa rin talagang sumama kahit anong pilit ko. Kaya't nangako na lang ako na dadalaw-dalawin ko siya palagi at minsan isasama ko rin siya sa bago naming tahanan. Pagdating namin sa bahay, alam kong matutuwa ang mga kapatid ko. Maliit na kubo lamang ito. May 2 kwarto, maliit na sala, kusina at isang banyo. Pero alam ko at nakakasiguro ako na sobra-sobra na para sa amin ito. Tumakbo agad sa bakuran sina Junjun at Lani. Parang mga preso ngayon lang nakalaya. Ate, ang ganda! Ang laki-laki ng bago nating bahay! Oo nga, ate. Totoo ba? Nabahay na natin to? Oo, atin to. May sarili na tayong bahay. Yay! Ate, may malaking puno pa. Pwede ba akong maglagay ng duyan dyan? Oo naman, pwedeng-pwede. Lahat ng gusto nyo, pwede nyo nang gawin. Basta, ano yung lagi kong paalala sa inyo? Lagi pong mag-iingat! Napatingin naman ako noon kay Jelay na nakahilig sa aking balikat. Ikaw, bunso, masaya ka ba sa bago nating bahay? Nagustuhan mo ba? Opo, ate. Gusto ko po. Ang laki po bahay natin. At hinalikan niya ako sa pisngi. Ay, Misteri. Kung alam niyo lang ang nararamdaman kong kaligayahan sa oras na yon. Sa isang napakaliit na tahanan, para bang buong mundo ang nakuha ko. Nagpatuloy akong kumayod, Misteri, at mas lalo kong sinipagan sa buhay.
Nakuha ko na ang bahay na pangarap ko at ngayon naman ay pinaplano at pinag-iisipan ko kung paano ko mapag-aaral ang mga kapatid ko habang ako'y nagtatrabaho. Pero habang nag-iisip ako, may tumawag sa akin. Isang babae. Maganda siya, mukhang may kaya, pero halatang may edad na. Siguro, nasa 35 pataas. Nakasuot siya ng blusang asul at paldang katerno ng kanyang bag. Good afternoon, ma'am. May order na po ba kayo? Tumingin ang babae sa akin mula ulo hanggang paa. Umismid siya bago nagsalita. Ikaw ba si Ira? Opo, ma'am. Paano niyo po ako nakilala? May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Meron. Yun ay yung tantanan mo ang asawa ko. Wala ka bang delikadesa? O ganyan ka lang talaga, Karot? Na kahit may asawa, kinakalantari mo? Ma'am, nagkakamali ho yata kayo. Wala ho akong ginagawang ganyan. Si Leo, kilala mo hindi ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Babae ka niya at nabuking ko kayo. Hoy, hanggat maaari, ayokong mag-eskandalo. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na. Nagulat ako, Misteri, sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan. Ngayon ko lang nakita ang babaeng ito, samantalang malaki ang tiwala ko kay Leo. Teka ma'am, ayon kay Leo, wala siyang asawa o kasintahan nung nagkakilala kami. Kung totoo yung sinasabi mo, ano yung pruweba mo? Naglabas siya ng wallet mula sa kanyang bag. At doon nga, Misteri, kitang-kita ng dalawang mata ko ang litrato nilang dalawa. Nakasuot ng pangkasal, magkayakap at mukhang napakasaya. Natahimik ako noon at sobrang napahiya. Ano? Natameme ka na dyan? Miss, kung ako sa'yo, lalayuan ko na ang may asawa. Maghanap ka ng binata, yung walang sabit. Magpasalamat ka nga't hindi kita pinahiya rito. Sabay alis niya at hindi na muli lumingon pa. Ako naman, nakayuko lang at pahiyang-pahiya. Hindi ako makapaniwalang naging isa akong kabit. Naniloko ako ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko man siya tunay na minahal, Misteri, pero naniwala ako ng totoo sa kanya. Naniwala akong tapat siya sa akin at malinis ang kanyang hangarin. Umuwi ako noon na bagsak ang kalooban. Hindi po dahil sa broken-hearted ako, kundi sa kahihiyan na nalaman ko kanina. Pagpasok ko, may dala akong pansit at ulam para sa mga kapatid ko. Nakita ko sina Lani at Jelay na nakaupo sa lumang bangko na nahingi ko sa kapitbahay. Oh, kamusta kayo? Halika na at kumain na tayo. Dala ko yung paborito niyong pansit at alam ko gutom na kayo. Pagpasok ko, nakita ko naman si Junjun na nagdo-drawing. Binilhan ko kasi siya ng maliit na krayola at lapis, tapos binigyan ako ng mga lumang papel ng boss ko para may mapaglibangan ng mga kapatid ko kahit papaano. Ate, nariyan ka na. Wow, ang bango ng dala mo. Oo, alam ko matutuwa kayo rito. Teka, kanina ko pa tinatawag yung dalawa. Bakit hindi pa rin pumapasok? Ate, kanina ko pa rin sila tinatawag, pero hindi nila ako pinapansin. Parang wala silang naririnig. Dali-dali akong lumabas muli at nakita kong nakaupo pa rin sa parehong posisyon ang dalawa. Jelay! Lani! Jelay! Lani! Kanina ko pa kayo tinatawag ah! Nakatitig lang sila sa kawalan, Misteri. At para bang bigla na lang silang nagising at natauhan nang hinawakan ko sila. Hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag ang nangyari sa mga oras na yon.
Pero bahagya akong kinabahan. Inisip ko, baka nalilipasan sila ng gutom. Pero siniguro sa akin ni Junjun na kumakain naman sila sa tamang oras. Ate, ang bilis mong dumating. Ha? Gabi na nga eh. Napatingin si Lani sa paligid. Halatang nagtataka. Ha? Kanina lang umaga pa eh. Ate, nakatulog ata ako. Nagkatinginan kami ni Junjun at hindi namin alam ang isasagot sa kanya. Minabuti ko na lang na papasukin sila at pakainin. Kahit sa loob-loob ko, hindi ko na rin alam ang gagawin. Ilang araw ang lumipas, naging normal naman ang lahat. Tulad ng inaasahan, unti-unting tumataba ang mga kapatid ko dahil nakakakain na sila ng tama at nasa magandang kapaligiran na sila. Puwera lang po si Jelay. Payat pa rin siya at malalim ang mga mata. Namumutla din, parang hindi siya sumisigla. Misteri, sanggol pa lamang si Jelay, marami nang nakita ang doktor na problema sa kanya. Ayon sa doktor, mahina ang kanyang puso at baga, kaya kahit mahirap, pinipilit kong bilhin ang ilang gamot na kailangan niya. Isang gabi, isang kaluskos ang nagpagising sa akin. Bumangon ako at laking gulat ko nang wala sa higaan ang dalawa kong kapatid. Kahit dalawa ang kwarto ng aming bagong bahay, magkakasama pa rin kami sa iisang kwarto dahil doon kami sanay. Kaya agad kong napansin na wala silang dalawa. Lani? Jelay? Nasaan kayo? Nagugutom ba kayo? Tumayo ako at inaasahan kong nasa kusina lang sila. Naisip kong baka kumakain sila o umiinom ng tubig. Pero wala silang dalawa roon, Misteri. Ang tanging nakita ko ay ang bukas na pintuan at ang liwanag ng buwan. Dali-dali akong lumabas at nilibot ang mata ko sa paligid. Una kong tinignan ang maliit naming gate pero nananatili naman itong nakasara. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko ang dalawa kong kapatid na nakahiga sa ilalim ng puno. Agad ko silang nilapitan at tinitigan. Iniisip ko kung naiinitan ba sila o naglaro ng madaling araw. Hindi ko alam, Misteri, pero isa-isa ko na lang silang binuhat at hindi ko na muna ginising. Madaling araw na rin kasi noon. Bukas ko na lang sila kakausapin kapag gising na sila. June, bantayan mong mabuti yung mga kapatid mo ha. Huwag na huwag mong palalabasin. Tapos paghuhugasin mo lagi ng paa, laging malulupa eh. Ate, sila kasi gustong gusto nilang tumatambay sa ilalim ng puno. Lagi sila doon naglalaro eh. Kaya nga, huwag mo nang hayaang nakapaa. Tapos sabihin mo sa kanila sa loob na lang maglaro. Baka makagat sila ng mga langgam doon. Tumingin naman ako kay Lani noon dahil mas nakakaintindi siya kaysa kay Jelay. O Dete, makinig ka kay Diko ha. Ikaw ang mag-aalaga kay Bunso. Baka mamaya kagatin kayo ng langgam at saka magkakasakit kayo pag palagi kayong nasa puno. Hindi ate, hindi kami magkakasakit. Wala pong sakit doon. Ay nako, kala mo lang yun. Huwag matigas ang ulo. Pero ate, gusto po ni Jelay doon. Ayaw niyang umalis. Iiyak po siya. Hindi na ako nakakibupa noon at hinayaan ko na lang. Baka masyado lang talaga silang nasambik at masaya sa pwesto na yun. Napatingin ako kay Jelay na tahimik lang. Nakadungaw siya sa bintana at nakatingin lamang sa puno. Naawa ako sa kapatid ko dahil ngayon lang niya naranasan ang maglaro. Kaya minabuti ko na lang na payagan na rin sila. Habang pauwi, may bitbit akong laruan. Isang truck para kay Junjun, luto-lutuan para kay Lani,
at isang manika para kay Jelay. Excited na excited akong makauwi para maibigay ito sa kanila. Mga mababait kong kapatid, may pasalubong ako sa inyo. Nagpuntahan sila sa akin at tuwang-tuwa nang makita ang mga laruan na pinamili ko. Ate, ang ganda po nitong truck. Akin po ba talaga to? Oo naman, sa'yo talaga yan. Salamat po, ate. Ang ganda-ganda po nito. Iingatan ko po itong luto-lutuan. Kapag nagkapera ulit ako, dadagdagan ko pa yan. Pero sa susunod, libro naman ha, para makapag-aral din kayo. Oh, Jelay, ayaw mo ba nang bigay ko sa'yo? Nakatitig lang si Jelay noon sa manika at para bang naluluha. Ganda po, ate. Paborito ko sa lahat ng laruan ko. Mabuti naman at nagustuhan mo yan, bunso. Pero yan lang naman yung laruan mo, di ba? Dami akong laruan, ate. Pero ito, paborito ko. Opo, ate. Marami na po siyang laruan sa bahay namin sa puno. Malaki yung bahay doon at saka ang dami naming laruan. Lalo na si Jelay. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Iniisip ko na baka nga imagination lang nila ang mga yun dahil sa tagal nilang walang libangan. Wala kayong bahay dun sa puno. Dito lang sa loob ng bahay ang bahay nyo, okay? Sa susunod, totoong laruan ang bibilin ko. Isang malakas na paghampas ng pinto ang gumulat sa aming lahat. Dahil doon, naiyak si Lani at napaakap sa akin si Junjun. Grabe, nakakagulat naman yun. Wala namang hangin ah. Bakit biglang sumara ng malakas yung pinto? Ate, baka nagalit sila sa'yo. Sinong sila? Yung bagong nanay at tatay namin. Pero sabi ko sa kanila, bakit kami lang ang aampunin nila at hindi kayo kasama? Ano? Junjun, ano tong sinasabi ng kapatid mo? Huwag mong sabihing nagpapapasok kayo ng ibang tao dito sa bahay. Hindi po, ate. Wala pong ibang pumapasok dito. Eh ano tong sinasabi nila ni na nanay at tatay? Hindi ko po alam sa kanila, ate. Madalas sa puno lang naman sila. May sarili nga silang mundo dun eh. Bigla naman ulit sumingit sa usapan sila ni noon at para bang siguradong sigurado sa kanyang mga sinasabi. Ate, yung puno po, may bahay ron. Sobrang laki. Pero hindi ka agad makakapasok. Kailangan sila tatay ang magpapapasok sa'yo. Sa puno sila nakatira. Nagulantang ako sa pahayag ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ba ang isipin ko. May problema ba sila sa pag-iisip? O may nakakausap talaga silang ibang tao? Nanahimik na lang ako noon at mahigpit na pinagbilinan si Junjun na huwag magpapapasok ng kahit sino sa bahay at lalong huwag na huwag silang lalabas. Jelay! Teka! Saan ka pupunta? Nakita kong tumayo si Jelay noon at akmang lalabas ng pintuan. Tinawag ko siya pero tuloy-tuloy lang ang lakad niya. Kaya dali-dali akong lumapit at agad ko siyang binuhat. Pero mystery, laking gulat ko nang tumitig siya sa akin at biglang nawala ng malay. Gulat na gulat at kabadong-kabado ako, mystery. Hindi ko alam ang gagawin. Dali-dali kong dinala si Jelay sa ospital, bit-bit din ang dalawang kapatid ko. Ayon sa doktor, baka daw fatigue ang dahilan ng pagkahimatay niya. Gaya ng dati, nakita ng doktor na mahina ang pangangatawan niya. Ang daming bitamina ang pinainom sa kanya, pero hindi pa rin naman daw masisiguro na ikalalakas niya yun. At dahil nga na-confine siya, may pasok ako kinabukasan. Nilapitan ko si Inang upang pakiusapan na magbantay. Nangako akong babayaran ko siya.
Pasensya na sa abala, inang ha. Kayo lang talaga yung mapagkakatiwalaan ko na magbantay kay Jelay eh. Huwag kayong mag-alala. Mag-aabot po ako sa inyo. Ay nako, Ira! Ibang tao pa ba ang tingin mo sa akin? Gagawin ko iyon kahit walang bayad. Parang mga apo ko na kayo. Ano bang nangyari sa kapatid mo? Bigla ho kasing hinimatay eh. Gustong lumabas at maglaro. Ganoon ba? Kawawang bata naman. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa pagbabantay ni Inang. Napakalaking tulong niya sa amin. Halos hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa kakaisip kay Jelay Misteri. Tulala pa rin siya kahit sabi ng doktor ay wala naman daw ibang problema. Pero nakahinga ako ng maluwag nang pagbalik ko sa ospital ay sinabi ng doktor na maaari nang makalabas si Jelay. Matapos naming maasikaso ang mga papeles, kinausap ako ni Inang. Anak, maaari ba kitang kausapin? Nang tayo lamang. Lumabas kami noon ng kwarto at nagtaka naman ako sa kanya dahil parang sobrang seryoso niya. Ano po yun, Inang? May ginawa po ba yung mga bata? Saan nga pala ulit pupunta noon si Jelay bago siya himatayin? Sa puno daw, Inang, sa bakura namin. Paborito daw nilang pwesto nila yun pag naglalaro. Kung ganoon, kailangan na nating umuwi. Sasama ako sa bahay ninyo. Pero dumaan muna tayo sa bahay ko bago dumiretso. Kailangan ko ang aking mga gamit. Teka lang, Inang, bakit po? Ano pong meron? Ira, hindi sakit ang problema mo kay Jelay, kundi engkanto. Ano? May engkanto sa puno sa bakura ninyo. Nasa kanya ang lahat ng senyales. Nakakakita at nakakausap siya ng mga nilalang na hindi nyo naman nakikita. Nagbabanggit siya ng mga bagay at lugar na kakaiba na mga natanggap niya, hindi ba? Tapos kanina kinausap ko siya. Ang sabi niya, hindi niya ako matandaan at hindi niya rin nakikilala si Jonjon na kapatid niya. Ira, isa sa mga senyales ay unti-unting pagkawala ng memorya. Binubura na nila ang alaala niya sa mundo natin. Pero, Inang, paano kayo nakakasiguro? Anak, isa akong albularyo dati. Ira, matagal ko na itong tinalikuran dahil sa ako'y kinukutya at iniiwasan. Pero ngayon, wala akong magagawa kundi bumalik sa ganito para mailigtas ang kapatid mo. Umuwi kami noon sa bahay at nadala na nga ni Inang ang kanyang mga gamit. Isang malaking bayong na puno ng iba't ibang laman. Pinahiga ni Inang si Jelay sa sofa. Naglabas siya ng mga dahon-dahon at mga bote na may mga nakababad na halamang gamot. Isa-isa niyang inilabas ang mga ito at idinikit sa mga braso ng bata. Maya-maya, Misteri, bigla na lamang bumukas ang mga bintana at hinangin ng malakas ang mga kortina. Anong nangyayari, Inang? Tumututol sila sa pagbawi natin kay Jelay. Gusto na nilang makuha ang kapatid mo. Hindi pwede, Inang. Kapatid ko siya at wala siyang ibang pwedeng puntahan kundi dito lang. Tinuloy ni Inang ang orasyong ginagawa niya kay Jelay. Patuloy ang paglakas ng hangin at hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pero bigla na lamang akong sumigaw. Tantanan niyo na ang kapatid ko! Pagkasambit ko noon, ay siya ring biglang pagbagsak ni Lani. Mabuti na lang at nakaupo siya noon, pero kitang-kita ko ang pagkalaglag ng kanyang katawan at pagkawala ng malay. Inilalaya ni Junjun si Lani upang makahiga ng maayos. Ako naman ay natulala at doon ko na lamang biglang napagtanto
Oo nga pala, dalawa ang kapatid kong naglalaro sa ilalim ng puno. Parehong nakakakita at nakakausap ng mga nilalang roon. Parehong nakakarating sa kakaibang lugar. Labis akong naiyak noon, Mystery. Dahil isa pa nga lang, takot na akong mawala. Dalawa pa kaya sa kanila? Ira, humihina na ang pulso ni Jelay. Si Lani, malakas pa naman. Pero hindi ko alam kung paano sila mababawi. Baka kailangan nating mag-alay sa kanila. Pero Mystery, binalot ako ng galit noon. Bakit ako pa ang kailangang mag-alay? Wala akong kasalanan sa kanila at lalong wala akong utang. Wala silang karapatang kunin ang pinakamamahal kong mga kapatid. Kaya bigla na lamang akong tumayo, kumuha ng itak at determinadong lumabas ng bahay. Narinig ko pang sumigaw si Inang. Ira, huminahon ka! Huwag kang gagawa ng bagay na ikagagalit nila! Pero lumabas lang sa kabilang tainga ko ang mga sinabi niya. Nabingi ako sa sobrang galit. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng puno at pinaghahataw ko ito ng itak. Lumuluha ako habang humahampas. Wala kayong karapatang kunin ng mga kapatid ko! Ibalik niyo sila! Pero Mystery, sa isang iglap, biglang may lumitaw sa harapan ko. Itim na anino ng dalawang nilalang. Hindi ko nagawang tumakbo sa sobrang pagkabigla. Hinawakan nila ang aking braso na nakahawak sa itak at biglang dumilim ang paningin ko. Ate, kising! Namulat ako at nakita kong gising na si Lani. Masaya ako, Mystery, pero agad rin akong naalimpungatan at napabangon. Nasa isang lugar ako na ngayon ko lang nakita. Isang napakalaking mansyon na kulay puti, pilak at ginto. Langit na ba to? Sa isip-isip ko. Nakita kong nakatayo roon ang isang lalaki at isang babae. Puting-puti ang kanilang buhok, pero kung tititigan mo ang mga mukha nila, hindi naman sila matatanda. Sino kayo? Nasaan ako? Jelay, bunso, halika rito, si ate to. Bigla namang nagsalita ang lalaki. Ira, kami na magmula ngayon ang mag-aalaga kina Jelay at Lani. Mas makakabuti yon para sa'yo. Wala ka nang iisipin. Hindi ba't abala ka sa pagtatrabaho? Kayo yung kumuha sa kanila. Wala kayong karapatan. Ginagawa ko ang lahat para sa mga kapatid ko. Lahat tinatanggap ko. Makasama ko lang sila. Pero mas magiging masaya sila rito. Lalo na si Jelay. Bukod roon, muntik mong sirain ang kaharian namin. Hindi yan totoo. At wala kayong alam sa amin. Alam niyo ba kung paano ko ginapang ang lahat? Mabuhay lang sila. Umalis kami sa poder ng mga taong hindi kami inalagaan. At ako ang nagpursige para lang magkasama-sama kaming magkakapatid. Tapos kukunin niyo lang sila? Sino kayo para magdesisyon? Huwag ka na pong umiyak, ate. Nanay Mirang, Tatay Dupar, huwag po kayong magalit sa ate ko. Mahal po kami ng ate ko at siya po ang superhero namin. Kung ganoon, Lani, hindi ka na ba sasama sa amin? Opo, Tatay Dupar. Sasama po ako kay ate. Nangako kami na hindi namin iiwan ng isa't isa. Kung ganoon, si Jelay ang tanungin natin ngayon kung sasama pa siya sa inyo o mananatili siya rito sa amin. Teka. Wala sa kanila ang desisyon. Ako ang may karapatan sa kanila. Ate nila ako.
Sa akin sila sasama sa ayaw nila at sa gusto. Bigla akong napatingin kay Jelay. Yakap-yakap niya ang manikang binigay ko sa kanya. Bunso, Jelay, halika na. Sama ka na kay ate. Ha, halika, sama ka na. Pero nakatingin lang siya sa akin. Walang emosyon. Parang hindi na niya ako kilala. Pero hindi ako sumuko, Misteri. Hindi ako papayag na hindi ko siya mabawi. Bunso, si ate to. Hindi ba mahal na mahal ka ni ate? Yang manika mo. Sabi mo, paborito mo yan kasi bigay ni ate yan sa'yo, hindi ba? Bigla namang napatingin si Jelay sa manika at muling tumingin sa akin. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Ate? Ate ko? Opo, salamat po sa manika bigay mo. Oh, diba? Si ate nagbigay sa'yo niyan. Halika na, uuwi na tayo. Pero Misteri, humawak siya sa kamay ng dalawa at tumingin sa kanila. Ayaw niya na talagang sumama sa akin. Lalo akong napaiyak. Napayakap ako kay Lani. Ira, nakita mo ba si Jelay? Dito sa mundo namin, lahat mabibigay sa kanya. Wala siyang sakit. Wala siyang karamdaman. Marami siyang kalaro at maraming kasama. Pero hindi ito totoong buhay. Sa mundo namin, yun ang totoong buhay. Ang totoong pamilya niya. Sigaw ko. Sa isip ko noon, hindi ako aalis doon hanggat hindi ko sila kasama. Silang dalawa. Pero gumunaw ang mundo ko nang biglang magsalita si Jelay. Ate, dito po ako kay nanay at tatay. Ayaw po sa labas. Masakit dibdib ko. Dito po, kakahinga ako. Misteri, parang gripo ang pagtulo ng luha ko. Hindi ako makapaniwalang mas pinili ng kapatid ko ang mga engkanto. Hanggang sa biglang nagsalita si Lani. Opo ate, dito po nakakatakbo siya ng mabilis. Nakakatalon pa nga siya eh. Hindi po katulad sa atin. Lagi siyang hinihingal at nanghihina. Ate, mas masaya rito si Jelay. Napatingin ako sa kanila at hindi ako makapagsalita. Durog na durog ang puso ko. Sobrang mahal ko si Jelay. Sobrang mahal ko yung bunso namin. Ira, kung sa mundo niyo mananatili si Jelay, baka hindi rin magtagal ang kanyang buhay. Mahina na, malungkot pa. Yan ba ang gusto mong maging buhay ng kapatid mo? Pero kapatid ko siya. Amin siya eh. Amin siya. Maya-maya Misteri, lumapit sa akin si Jelay. At doon ko lang napansin. Oo nga, mas mataba siya rito. Para bang wala siyang sakit. Mapula ang labi. Walang lalim ang kanyang mga mata. Malusog at masigla siya. Walang ubo. Walang hingal. Humalik at yumakap siya sa akin. At isang salita ang nagkumpirma na hindi na talaga siya sasama sa akin. Ate, bye-bye. Humagulgol ako noon at yumakap sa kanya ng mahigpit na para bang wala ng bukas. Kasi Misteri, alam ko na yun na ang huling pagkakataon na mayayakap ko ang kapatid ko. Lumingon ako sa mga engkanto na parang walang emosyon sa kanilang mga muka. Pero wala na akong magawa kundi ang makiusap. Wala na akong magagawa kung ayaw sumama sa akin ni Jelay.
Pero ipangako nyo na hindi nyo siya pababayaan at hindi nyo tatangkaing kunin itong si Lani o kahit sino sa mga kapatid ko kahit kailan. Ipangako nyo. Tumango naman sa akin ang dalawa. Naghawak sila ng kamay at saka lumapit sa kanila muli si Jelay. Masakit man sa akin, Misteri, pero mukhang wala na siyang balak umalis doon. Ang bunso kong kapatid, ang mahal na mahal ko. Wala na akong ibang pagpipilian kundi pakawalan siya. Makakaasa ka! Hindi na namin kayo gagambalain. Lumapit ang lalaki sa amin at sabay na hinawakan ang noo namin ni Lani. Matapos nun, Misteri, nagdilim muli ang paligid. Pagising ko, umiiyak si Inang Sally at si Junjun at bagong gising lang din si Lani. Pero si Jelay, nakahiga pa rin, hindi gumagalaw at wala ng buhay. Tuluyan na ngang namaalam si Jelay noon, Misteri. Napakasakit. Pero hindi ko siya masisisi kung mas pinili niya ang mundong mas masaya siya, mas masigla at mas nakakapaglaro ng normal. Kahit anong pagsusumikap ko, hindi ko maibibigay sa kanya ang hinahanap niyang yun. Magmula noon, Misteri, ay hindi na muling nagparamdam ang mga nilalang sa puno. Si Lani ay lumaking normal at masaya. Si Junjun ay ganoon din. Si Inang Sally ay nakumbinsi rin namin na sa wakas tumira na sa amin. Siya ang nag-asikaso sa mga kapatid ko kaya nakapag-aral sila. Ako naman, Misteri, matagal-tagal bago ko natanggap ang pagkawala ni Jelay. Araw-araw pa rin kaming nag-iiwan ng munting regalo o pagkain sa may puno. Umaasang nakikita at nararamdaman ni Jelay na hanggang ngayon naaalala pa rin namin siya at mahal na mahal. At alam mo ang mas kakatuwa, Misteri? Mula nang mangyari ang lahat ng iyon, para bang sunod-sunod na swerte ang dumating sa aming buhay. Natanggap ako sa isang magandang kumpanya sa kabila ng hindi naman ako graduate. Isang matagal ko ng katrabaho ang nagpasok sa akin doon at nagtiwala sila sa akin. Nagsimula ring magtayo ng maliit na tindahan si Inang at mabilis itong lumago. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, kung tulong ba ito ng nilalang na yon. Pero ang alam ko lang, Misteri, Diyos ang nagbigay ng lahat ng ito. Hinayaan niyang mangyari ang lahat para sa ikabubuti namin. Sa ngayon, Misteri, kumpleto na ang buhay ko. May isang anak, mabuting asawa, at mga pamangkin. Nang ibang bansa si Lani matapos makapagtrabaho bilang nurse. Si Junjun naman ay may sariling pamilya na rin. Si Inang po ay pumanaw 5 taon na ang nakakalipas. Pero bago mangyari yon, alam kong naging masaya siya sa piling namin. Pero hanggang ngayon, Misteri, ay hindi pa rin namin binibenta ang lumang bahay kung saan nakatayo ang puno. Ang puno kung saan naninirahan ang aming bunso. Hanggang dito na lamang po, Misteri, ang aking kwento. Naway marami kayong natutunan sa mga naging karanasan ko.